Hey, what's up guys? PG the Minds of GY6PH here and welcome back to our channel. So ito yung part 2 ng ating CBT sa ating Birdman project. Actually, nakabit ko na yung mga bagay-bagay. After ko mapinturahan yung chassis, baklas, kabit, ayan. Tapos yung gulong din. So ito na yung CBT na ikakabit ko. Actually, ang dami kong footage ng pagbubuo nito. Yung proseso, paano ako nagbaklas, paano naglinis, paano ako nag-ayos ng mga nakita kong problema. Kaso, na-overwhelm ako kasi ang dami nga. Nahirapan ako mag-edit. Kaya yun, ito na lang muna. So far, ang ginawa ko is binaklas ko lahat. As in, yung wirings, nilinis ko, nilabahan ko yan. Tapos sinisprayan ko ng contact cleaner. And then yung chassis, ito, nirepaint ko ng spray paint lang. Kaso naubusan ako dun sa part ng handlebar. Yan, kaya pink. Tapos sandaling nagagasgas. The rest is stock naman. Hindi ko na binalik yung mga cable tie. Ito, pinalitan ko na lang nung strap, Velcro strap. Yan. Hindi ko na binalik. Kakabit ko lang ulit yung CBT natin, system. Nakabili na kasi ako ng grease. Top 1. Yun nga lang, wala pa rin akong gasket sa ngayon. So, baka ikabit ko na lang siya kahit wala pang gasket kasi medyo tumatagal na ang ating project. 1 linggo na ako dito. Then ito, tatabasan ko mamaya. Ito, tsaka dito. Ay, dito lang pala, sorry. Sumasayad kasi to yung sa part ng shock. Ito, itong hinahawakan ko. Sumasayad dito sa oversize nating gulong. 120/90 by 10. Ayun, naalala ko yung T-post, pinalitan ko pala ng pang smash, kaso yung bearing hindi pala sukat yung smash na bearing, masyado siyang maigsi kumpara dun sa stock na, ano bang tawag dun, yung pinakabahay, housing, Copa ba yun? Ayun, hindi siya sukat, mahaba yung stock, sa smash ay medyo kapos. Kaya ang ginawa ko, pansamantala, pinukpok ko palabas, tapos pinantay ko na lang sa ibabaw. So, hindi nakabaon yung upper. Yung sa lower, sakto naman eh. Yung sa upper part yung medyo maigsi. Nung binaklas ko kasi, medyo maganit na. Gagrasahan ko lang sana. Kaso, nalaglag na tong mga bulitas niya. Nagpalit na ako. Ngayon naman, ang gagawin ko dito sa mga bulitas na nakuha ko sa T-post, ilalagay ko siya sa ilalim ng center spring natin. Sa ganong paraan, magiging parang torsion controller siya. Sa mga hindi pamilyar, para siyang delay engine brake. Dagdag rin sa tigas ng center spring natin. So, imbis na kasi na gumana agad yung center spring, etong bola, iikot muna to. I mean itong bolitas, ball bearing, iikot muna siya. Hindi agad mag-expand yung center spring natin. So, sasaluhin muna nito yung tension, yung torsion control na to. Tapos, 19 grams yung ilalagay ko na bola. Dati kasi ginagamit yung torsion control eh. Ngayon parang hindi ko na napapansin. Pero NCY yung nagpauso nun. So, isprayan ko muna ulit to ng CBT cleaner para lang talagang malinis siya. Tapos after nun, lalagyan ko na ng grasa yung torque drive natin. Sana okay pa yung mga oil seal. Mukhang okay naman. Tapos yung mga bearing. Ito, kaya nahuli tong CBT natin, nabuo na halos yung buong unit dahil dito sa grasa na to. Ang in-order ko is top 1. Hinintay ko talaga siya. High temp grease para talaga siya sa CBT natin. Yan, buksan natin. Wow. Ganda. Yan. Yan. So, lalagay ito. So, lalapag ko muna to. At tatakpan. Ito yung female torque drive. Ito yung lalagyan natin ng grasa dito. Nakakaano kamay yun. Yan. Napaikot sa oil seal. Parang medyo malabnaw din pala siya, no? Kamukha lang din ng isa. Pero yun nga lang, kaibahan nito, ang tagal malusaw. Yan. Medyo may kamahalan din tong high temp grease na to 400 yung pinakamura. Then meron din nagbebenta ng around 600. So lalagyan ko na rin yung sa gitnang part sa loob. Medyo ingat kayo sa paglalagay na ito para hindi kumalat dun sa sa ibang parts. Yan, kaya mas maganda may tissue kayo o kaya basahan. Kasi para pag hinawak nyo dito sa ibang parts tulad na ito,
sa mail. Ayan, para pag pinasok natin siya, hindi kakalat sa mismong nilalapatan ng belt. So yan yung mga sobra, ilalagay natin dito. Yung mga tinulak. Pero itapat muna natin dun sa may mga butas. Ayan, para dun sa pin. Punasan na lang natin mamaya. Ayan. Nalagay na natin. Kunin natin yung mga pin. Pero bago yun, yan, punasan ko muna ulit to. So diskarte na lang na wag kumalat yung mga grasa habang nagagawa tayo. Kasi hassle yun eh. Apektado yung ikot ng belt natin nun kung sakali. So yan, ilalagay natin. Yan, pag pumasok mo nun yan, sigurado pasok mo rin yung sa ibang parte. So messy siya, lalo na sa tulad ko na hindi ganun kagaling gumawa. Kalat nyo lang dun sa dinadaanan ng pulley. Ay, ng pulley, ng pin. So, magbabawas muna tayo ng grasa para hindi kumalat. Medyo magastos sa grasa yung ganitong paraan, pero at least sigurado tayo na hindi kakalat dun sa mismong torque drive na nilalapatan ng belt. Ito, meron dito. Manipis lang, pero yan. So ikutin na natin. Yan. Isalin natin sa ibang part yung mga sumobra. Salin ulit natin doon sa butas para sigurado tayo na umiikot yung grasa. Uy, may natawag. Ito na yung torque drive natin. Na-spread ko na yung mga grasa. Ngayon, pupunasan ko ng tissue para hindi siya kumalat. So, paglalagay kasi ng grasa, dapat limitado lang dito sa torque drive system. Kasi pag sobra-sobra, lalabas yan. Pag lumabas yan, makakasama sa belt natin tsaka sa ibang parts, dudulas yung belt, yung bola magkakaroon, kakalat sa CVT natin, dudumi pa. Pwede rin naman basahan dito kung nagpunas kayo. Yung mga sumobra kanina, nilagay ko dito sa likuran para pag pinasok natin doon sa shop, kakalat siya sa loob, malalagyan yung mga bearing tsaka yung mismong shop. Okay, ganyan. So ito yung oil seal. Nasan din natin ng tissue. Parang pangit yung pwesto natin. Sisilaw kayo. So yan. Lagay muna natin to. Lahat pala kanina bago ko pinunasan, no? Pero pwede naman. So yan. Laging punas ng tissue o basahan para hindi kumalat yung mga grasa. Yan. After natin malagay yan, lalagay na natin to, yung pinaka cover house ng housing. Ikot-ikot lang ng onte. Alright, yun na yan. Nakabit na natin. So ito yung housing, 'di ba? Lalagyan ko nga ng mga bearing to para maging torsion controller. So lalagyan natin siya ng onting grasa din. Parang marumi ah. Parang may nagsusunog kasi. Nagkakaroon ng mga alipato eh. Tanggalin ko lang. Yan. So, onting-onti lang naman dapat para lang hindi magkaroon ng matinding friction yung bearing kasi pag sobra matatapon din to, kakalat lang din sa CVT system natin para less friction lang yung mga bolitas. Yan, pwede na yan. Kakalat na yan pagka ilagay na sila at umikot na. Sakto kaya to. Hindi ko to nabilang, pinulot ko lang to eh.
So yun, parang puno na siya. Testingin natin ilagay itong center spring para diinan lang siya ng onte. Yan, naikot naman. Tsaka para rin kumalat yung mga grasa. Yan. Hindi naman sila matatanggal dahil may kanal naman yung pinaka housing natin. So minimal lang naman yung movement niyan, mga ganyan lang. Pero pwede na. So yan. So, lalagay na rin natin to. To papahiran ko rin ng onting grasa para less friction lang siya. Kahit di naman kailangan. Mag-aano pa to ng dumi, no? Alikabok, didikitan. Yan, nalagay natin. Tanggalin muna natin. Medyo mahigpit nga pala to. Yan. Tatabi ko muna to para... Ay, ito hindi ko pala napunasan. Yan, punasan nyo yung mga grasang kumalat. So, tatabi ko muna to. Buuin muna natin yung lining. So, ito yung torque drive housing. So, na yung mga items na ito. Ready ka na. So, lalagyan ko lang ng onting-onti ng grasa para lang hindi ganun ka yan, mga ganyan lang. Ganun din to para less friction lang sa paggalaw. Pero kahit wala, okay lang naman eh. Ang sa akin lang less friction para sa wear and tear natin bumawas din. Ang masama kasi dyan pagka yung grasa ay naluto na, yun ay magkukos ng pagkawala niya, pagkalat, yun dudulas sa system natin. Yan. So yan. Yan, ganyan-ganyan muna. Ayan o, nalangit-ngit. And then manipis lang naman yung grasang nilagay natin, hindi na kumalat din sa balik na natin. So yun yung clutch spring, hindi ko alam kung stock. Kuha pala ako ng plies dapat dito. Ito na, nakakuha na ako ng plies. Kakabit natin to. Medyo mahirap nga lang. Pasensya na sa liwanag, lumipat na naman ako ng pwesto malapit sa harapan ng camera. Ang tigas. Balik na rin kaya natin. Dito natin unahin. May tools kasi dapat talaga to eh. Yan, dito natin unahin. Subukan natin. Yun, mas madali. Yan. Cover niya. Ito. To, lumipat muna ako dito sa may harapan ulit ng mic, ng camera para hindi kayo masyadong masilaw. So ingat lang sa pagpasok na ito, natalsik to eh. So pupukin muna natin ng unti. Dapat talaga nakalapag to eh, para madali. Hindi na ako mukhang martilyo. Ito na lang. Yun, medyo pumasok na. Disadvantage pag pinukpok, magagasgasan. Oops. Yun. So check nyo kung nakabaon dito sa lock, dito sa ulo, di ba? Yan, dapat nakabaon yan. Kasi kung hindi, delikado. Ito na, nakabit ko na. Medyo nahirapan lang ako, may mga gasgas. Medyo nakalimutan ko na kasi paano. Yun, malinis naman yung lining natin. Try na natin to ng CVT cleaner
para sigurado tayo. Tapos ganun din tong bell. Ano to eh. Prone kasi sa dragging. Diba, nalinis ko na siya nung nakaraan. Nalinis ko lang ulit. Ayan, i-install na natin yung lining sa torque drive. Hand tighten muna syempre. Lagyan natin basahan para hindi ganong magasgasan. Ito, sa pag-install ng torque drive sa ating shop, nalagay kang grasa dito. Kasi papasok natin to, papaikutin, tapos pila. So kukunin natin to mga to, ipunin natin ulit dito sa may pinaka dulo ng spline para to ay sumiksik dun sa bearing sa unahan ng torque drive. Yan, ganun ulit. Ganun ulit. Kung sa palagay nyo ay okay na yung grasa dun sa may unahang bearing, pwede nyo na itigil yung proseso. Yan. Pero para lang makasigurado, lalagyan ko pa. Yan. Palagay ko ay tama na. So pupunasan mo na tong grasa dito, pati dito sa may torque drive. Ito yung ano niya, mga grasa sa likod. Pero since nagtitipid ako, ililipat ko yung grasa dun sa shop. Ito, onti lang. Hindi kailangan ng sobrang dami. Malagyan lang ng ano, para lang magkaroon ng onting dulas. Pag may mga sobra, punasan din natin. Dito naman tayo sa side ng pulley. Pero bago yun ay punasan ko muna pala to. Ang nag-decide ako na 20 grams pa rin yung ilagay. So TTGR pang ADB PCX. So ito yung pulley natin. Ayan. Tignan natin yung epekto ng 20 grams stock na weight dun sa may torsion controller natin. Wala na yung bola na ito na original. May mga kanto na. Ito, palitan na natin. Sa mga GY6 dati, nakagamit na ako ng TTGR na brand. Okay naman. Manipis na matipis lang. Lagyan natin yung sa slide piece. Hindi naman to required. Pero okay na rin yung meron. Disadvantage lang nito pag nagkaalikabok na. So ganun din tong bushing. Lagyan din natin ng manipis lang. Yung halos film, kung tawagin, yung hindi mo na makita sa sobrang nipis. Yan. Tapos itong loob, lalagyan ko rin onting-onti lang. Yan, kakalat natin. Ito, labas. So, kailangan di kita, ano lang, may onting-onti lang. Tsaka natin papasok dito sa pulley. So, ito na yung pulley. Nalagay na natin yung bushing, yung bola. Pasok na natin dito sa shop. Medyo okay na. Kakabit na natin yung torque drive. Hindi na kumukulay yung basahan. Ay, yung ano natin, tissue. To, alam nyo naman siguro to yung belt. Isasabay na natin sa torque drive. Bale, pipipiin natin yung torque drive para pumasok yung belt. Sa ganung paraan, yung pulley natin, mako-compress natin maigi para maigpitan natin siya maigi. So, yan, ganyan. Yan. Yan, compress. Yan. Tapos to dito. Ito yung bell. Lalagay ko na rin. Yan. So ito, pag pinipi mo yung bell dito sa gitna, nakaangat siya. Kaya pwede natin ilagay yung flywheel nang walang problema, o yung drive phase. So ito yung drive phase. Lalagay na natin. Ayan, nasasagad siya ng lagay kahit hindi mo nga pipiin tong belt. Ayan, sagad na siya.
Tapos yung fan, ito pala. Sorry. Yan. Tapos yung washer. Tapos nut. Untighten lang muna hanggang sa sumagad. So yan, sagad na pero nagagalaw pa yung belt. Ibig sabihin magandang simula yan. So, gawin natin. Nasa natin yung sobra na grasa. Yan. Ito. Tapos impact na natin. Subukan natin kung papasok. Yan, swerte pumasok. So, lagyan natin ng grasa o hindi na. Yan, manipis na manipis lang. Kung hindi halata. Ayan, masok naman. So, nakabit na natin. Ipapasok ko na lang yung cover. So, ito yung cover natin. Install ko muna. Wala pa rin tayong gasket. Pansamantala lang habang wala tayong gasket ay at least na-install na sa unit. So ayan na, ikabit na natin yung CVT system ng ating unit, the Bergman project. Na nga pala, babanggitin ko lang ang ating goal dito is ay mapaandar siya at maging roadworthy. Although umaandar naman siya dati, para sa akin, na-stuck siya. Kailangan ko i-check kung okay yung roadworthiness niya. So, ginawa ko, yun nga, nirecondition ko yung unit, nilinis ko yung chassis, pininturahan ko, and then yung gulong, pinalitan natin. Tapos yung engine, nilinis din natin. Tapos yan, binubuo ko na ngayon. So, lahat ng pangloob, chassis, engine, yun yung chinek ko. Yung brake system, yun yung chinek ko. Pero yung kaha, tsaka na natin pagandahin yun. Mahalaga is, roadworthy siya. Ito ang pipe, hindi ko na nilinis eh. Madumi pa rin siya. Tapos, parang may mga damage na. Hindi ko alam kung meron na tong singaw. So, hanggang dito na lang muna ang ating video. Masyado mahaba. Actually, nalobat na yung camera ko. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Paalam.